Mga magulang at caregiver, ipinakikilala ang Early Connections, isang network na binuo sa pakikipagtulungan sa Departamento ng Early Childhood ng San Francisco at mga pinagkakatiwalaang organisasyon ng lokal na komunidad. Idinisenyo ito para maikonekta ang mga pamilya sa mga naaangkop na serbisyo at resource para sa pag-unlad ng bata batay sa kanilang mga pangangailangan na libre lahat at hindi nangangailangan ng insurance o mga referral. Kilalanin natin ang 3 pamilya na gumagamit lahat ng Early Connections sa sarili nilang paraan. Una, kilalanin si Amy. Isa siyang baguhang magulang na may 1 taong gulang na anak na abala sa pagbabasa ng tungkol sa mga milestone sa pag-unlad. Susunod, kilalanin si Mateo. Kakalipat lang nila sa kanilang pamilya sa lungsod. Nahihirapan palagi ang kanyang 2.5 taong gulang na anak sa paghawak ng maliit na bagay tulad ng mga Crayola at nagsisimula pa lang siyang makakuha ng suporta sa dati nilang komunidad. Ngayon, naghahanap si Mateo ng mga magagamit na resource dito at gusto niyang makaugnayan ang iba pang pamilya. Panghuli, kilalanin si Sally. Napansin niyang nabawasan ang pagsasalita ng kanyang 4 na taong gulang na anak at nag-aalala siya sa mga pagkakaantala ng pagsasalita nito. Naibahagi ng kanyang guro sa preschool na mas pinipili niyang mapag-isa tuwing recess. Kasalukuyan siyang nasa doktor naghihintay ng appointment. Tingnan natin kung paano ginagamit ni Amy ang Early Connections para matulungan siyang matuto tungkol sa mga milestone ng pag-unlad para sa anak niyang 1 taong gulang. Nalaman ni Amy mula sa isang kaibigan ang tungkol sa app sa screening sa pag-unlad ng tinatawag na Sparkler na mada-download mo sa iOS or Android gamit ang access code na SF. Nagbibigay daan ang app kay Amy na magawa ang mga screening sa paglaki. Ang questionnaire para sa mga edad at yugto, Ages and Stages Questionnaire or ASQ, ay mga questionnaire na sinasagutan ng magulang na idinisenyo para masuri ang pag-usad ng pag-unlad at mga alalahaning panlipunan at pang-emosyon ng mga maliit na bata. Pagkatapos, susuriin ng miyembro ng Centralized Access Point o CAP team ng Early Connections ang kanyang mga resulta at makikipag-ugnayan ang miyembrong ito kay Amy para pag-usapan ang pag-usad at mga opsyon na suporta para sa kanyang anak kung kinakailangan. Katatapos lang makipag-usap ni Amy sa miyembro ng CAP team ng Early Connections at naipagdiwang niya ang pag-abot ng kanyang anak sa lahat ng kanyang milestone. Ngayong na-download na niya ang Sparkler app, maa-access na rin niya ang mahigit 2,000 na curate na aktibidad sa paglalaro at pagkatuto. Tingnan natin ngayon kung paano nasusuportahan ng Early Connections si Mateo sa pag-a-access ng mga resource at serbisyo sa pag-unlad para sa kanyang pamilya. Binisita ni Mateo ang Early Intervention Family Resource Center sa kanilang komunidad at may nakilala siyang mabait na intake coordinator na nagsasalita ng Spanish, ang wikang pinakakomportabling gamitin ni Mateo. Ibinahagi niya sa kanyang intake coordinator na nahihirapan ang kanyang anak na babae na humawak ng maliliit na bagay at naghahanap siya ng mga paraan para makaugnayan ang iba pang pamilya dahil nakatulong iyon sa kanya dati. Ngayon, mas magaan na ang pakiramdam ni Mateo dahil nakahanap na siya ng sumusuportang komunidad na makakatulong sa pag-unlad ng kanyang anak habang lumalaki. Dagdag dito sa pamamagitan ng Sparkler, masusubaybayan din ni Mateo ang pag-usad ng kanyang anak, kung saan mababantayan niya ang paglaki nito ng may suporta ng Early Connections team. Panghuli, bisitahin natin si Sally. Matapos pag-usapan ng mga alalahanin ni Sally para sa mga potensyal na pagkakaantala ng pagsasalita ng kanyang anak, ni-refer niya ang kanyang pediatrician sa Golden Gate Regional Center para sa mga follow-up na pag-a-assess at ikinonekta siya dito sa Centralized Access Point o CAP ng Early Connections. Nagbigay ang CAP kay Sally ng serbisyo ng pagkoordina sa pangangalaga. Sa pamamagitan ng pagkoordina sa pangangalaga, nakakatanggap si Sally ng mga personalized na tulong para madaling malaman ang tungkol sa iba't ibang assessment, appointment, at maalis ang hadlang para makakonekta sa mga espesyalisadong resource na tumitiyak sa pagbibigay sa kanyang anak ng eksaktong pangangalagang kailangan niya. Maaari ring magbigay ang mga miyembro ng Central Access Point team ng tulong sa maraming wika na may kasamang pagpapaliwanag at mga nakasaling materyales para matiyak na nararamdaman ng lahat ng pamilya na sinusuportahan sila. Isa man itong screening sa ASQ na ginawa sa pamamagitan ng Sparkler app o playgroup para sa pag-unlad para sa mga batang 0 to 3 taong gulang.
Nakadisenyo ang mga resource at serbisyo na matugunan ang mga pangangailangan sa pag-unlad ng mga maliit na bata sa bawat pamilya. Libre ang mga serbisyo ng Early Connections para sa mga pamilya sa San Francisco na may mga anak na 0 to 5 taong gulang, kung saan nag-aalok ang mga ito ng mga resource at serbisyo sa pag-unlad na iniangkop sa mga natatanging pangangailangan ng bawat pamilya. Para sa higit pang impormasyon, hinihikayat ang mga pamilya na makipag-ugnayan sa Centralized Access Point o CAP sa pamamagitan ng telepono o email o bumisita sa website sa sfdec.org/earlyconnections